Hi guys! So for today's video, may nakita akong content sa isang content creator na nasa Canada siya. So bali may mga nagtatanong sa kanya kung paano ang buhay sa Canada. So since ako nasa Belgium, gusto kong i-share sa inyo kung paano naman din ang buhay dito sa Belgium. So Belgium versus Philippines. But this is not for compare ha. Iaano ko lang yung goods and not good and yung okay dito and okay sa Pilipinas. Actually, natanong ko na yung anak ko, nag-usap na kami about dito. Hindi ko lang siya nakasama dito sa video na to, pero natanong ko siya about if ever saan niya pipiliin, sa Pilipinas ba or dito sa Belgium, if ever magpa-family siya. So, ang tanong niya is dito, ang sagot niya is dito sa Belgium. Sabi ko, bakit? Sabi niya, naranasan niya naman daw yung buhay sa Pilipinas. Masaya naman daw, kaso mahirap. I mean, dito mahirap din ha, para sa akin. Mahirap din and napakataas ng cost of living talaga dito. Like yung renta, lahat binabayaran mo, even the parking. Yan, ngayon nakapark kami, may bayad to. Lahat may bayad. At napakataas nga ng cost of living, no? Kaya kailangan talagang work dito. Hindi pwede yung katulad sa Pilipinas na pagising mo, pwede kang magkape sa labas, pwede kang tumambay-tambay, magchika-chika, ganyan. Dito kasi, kailangan magtrabaho dahil nga yung bills hindi naman siya nag-i-stop and yung rental nga, yung electric napakataas. Siguro yung electric dito, yung isang buwan na consume namin is for 6 months na sa Pilipinas. Imagine, tapos yung water mataas din kasi nga kailangan na may warm. Hindi ka pwedeng mag natural water lang dito dahil super lamig no pagka naligo ka. And yun, halos lahat may bayad. So yun, para sa akin, kung papipiliin din ako, if ever ha, mas gusto kong bumalik sa Pilipinas. Pero mag-iipon muna ako. For now na nandito ako sa Belgium, magtatrabaho, mag-iipon, ganyan. Kasi sa Pilipinas, kaya mong dumiskarte, simpleng tinda katulad ko, naging online seller ako ng 7 years, no? Nakasurvive naman ako. Ang dali rin ng pera kung madiskarte ka. Dito naman din, kung madiskarte ka, madali lang din naman. Pero dun kasi, yung weather, unang-una, yung weather dito, hindi ko talaga gusto. Yung parang 2 weeks lang ang summer or 3 weeks and then tapos na. And then the rest, puro lamig na yon, puro lamig na. Tapos, ang gusto ko naman dito is yung sa healthcare nila, sa health insurance. Sobrang napakatutok nila doon sa mga health ng mga nandito, like sa asawa ko si Francis. Nung nasa Pilipinas pa kami, nag-inquire kami sige sabihin ko na yung pangalan, sa UMC, sa hospital doon, about sa pagpapalaser ng katarata niya. And prenesyohan kami ng 180,000 sa dalawang katarata niya na ile-laser. Imagine yung 180,000 na yun. Dito wala kaming binayaran, as in yung dalawang mata niya na laser, natanggal yung katarata plus yung mga gamot, wala kaming binayaran kasi may insurance siya, no? Tapos, if ever may mga bibilhin ka pang additional na gamot na may reseta ng doktor, after mo mabili, pwede mong ipasa yung resibo sa health insurance mo and marerefund yun sa account mo. Yun yung isang maganda dito about sa health insurance. And syempre, pangalawa is yung minimum wage ng salary sa trabaho. Syempre, alam naman natin sa Pilipinas, no, 8 hours, 500 pesos, plus kakain ka pa, magbabayad ka, mamamasahe ka pa. So, ilalas mo pa yun. Dito kasi per hour ang bayaran. Like, maglilinis ka ng bahay, let's say 14 euro or 12 euro per hour. So, i-convert natin siya is nasa 600 to 700 per hour. So, kung maglilinis ka ng 4 hours, let's say
4 hours, 700 times 4 is 2,800 ang isang araw mo palang noon, no? Pero sabi ko nga, mataas ang cost of living dito and mataas din ang tax. Isa ang Belgium sa pinakamataas ang tax dito sa Europe. So, wag mo i-expect na lahat 'yon mapapasayo yung 2,800 sa isang araw or 720 or 28 ano ba yun? 7, 12, 40, 48 euro sa isang araw o let's say 50 euro sa isang araw. So, hindi yun lahat mapapasayo. Sabihin na natin 30, malinis na 30 euro. Ganun. So, katulad ko, hindi naman ako nagbabayad ng rent. Yung asawa ko naman, syempre, mag-share pa rin ako sa kanya ng pangkain-kain namin. Ganun. And ayun, isa pa sa medyo okay dito is yung sa education. Kasi free lang, libre, and katulad ni Tristan, nung unang dumating siya dito, nilagay siya sa irregular, which is yung ano yun, parang back to zero ka. Kumbaga parang nag-kinder ka ulit kasi wala kang knowledge sa language nila dito. So, yun, nag-back to zero si Tristan na pero ang mga kasabayan niya rin, mga foreigner din, mga galing din sa ibang bansa na pumunta rin dito sa Belgium. Tapos, ang kagandahan lang, after 1 month, nag-jump siya. Hindi ko kasi parang DASPA C, from DASPA C, naging DASPA F siya, medyo tumataas na. And then, after 2 months, na kinausap kami ulit nung sa school, pinatawag kami sa school, kasi magja-jump na ulit siya sa regular school, which is kasama na niya yung mga regular na student, yung talagang nandito sa Belgium na, kumbaga sa Pilipinas, nakakasabay na siya. Tapos yung level niya is level niya rin dapat sa Pilipinas, which is grade 9. Same level lang din. Yun lang din ang kagandahan kasi mabilis na naka-pick up si Tristan ng mga lesson dito. Kaya mabilis siyang umakyat sa regular class. May mga ibang student na galing sa ibang bansa, tumatagal talaga sila ng 1 year sa level na mababa kasi siguro hindi rin nila masyadong gine-grade din kasi ng mga teacher yon kung ano yung performance mo every month. Tapos ang kagandahan sa school is pag nagpatawag ng meeting, like kunwari sa isang section katulad kina Tristan sa DASPA, kunwari katulad kina Tristan, DASPA si siya, no? So, yung group na yon, DASPA si, ipapatawag yon. Tapos, hindi siya per group na imi-meeting, per parent siya. Imi-meeting face-to-face, one-on-one sa teacher and sa parents, ganyan. Tapos, sasabihin kung ano yung mga naging performance ng anak mo, ganyan.